worthy proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. Hallelujah, the Savior of my soul. Hallelujah, I am blessed by the Lord. Hallelujah, Jehovah Shammah, God is there for me. Commit yourself to Him. Be still before the Lord. Wait patiently for Him, and you will be sure He blessed. Hallelujah, the Savior of my soul. Hallelujah, I am blessed by the Lord. Hallelujah, Jehovah Shammah. Hallelujah, the Savior of my soul. Hallelujah, I am blessed by the Lord. Hallelujah, Jehovah Shammah. God is there for me. 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 Purihin ng Diyos, glory to God, hallelujah. Good morning, Lord. Good morning, Jesus. Sa ating mga kapatid na ngayon ay sumusubaybay sa ating GMJ, good morning sa inyong lahat. Glory to God. Yes, good morning mga kapatid. Good morning, Jesus. Opening prayer tayo. Manalangin tayo mga kapatid. Diyos amang dakila, narito po kami. At patnubayan mo po ang aming gawain sa umagang ito. We come before you with divine heart o na ang aming puso'y nag-uumapaw sapagkat narito ka sa amin upang kami patnubayan sa aming gawain bilang ministro ng mga salita ng Diyos. Kaya naman po, in-invite namin ang Banal na Espiritu na muli ang kapangyarihan niya ay dumaloy sa amin upang mailatag namin ng may kapangyarihan at masabi namin ang lahat ng mga salita na nanggagaling lamang sa Kanya. We give you the praises, we give you the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God, purihin ang banal na Panginoon sa pagbibigay niya sa atin ng malayang oras upang tayo po ay makapag-aral ng Kanyang mga banal na salita. Ngayon po ay uumpisahan natin ng isang series ng pag-aaral tungkol sa basic Christian doctrine. At ang unang-unang tatalakayin natin is, who is God? Purihin ng Diyos, at ito ay tatalakayin natin mula dito sa Psalm 47 verse 8 at saka sa Isaiah 66 verse 1. Yes, Psalm 47 verse 8, God sits on His sacred throne, He rules over the nations. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila.
Okay. Isaiah 66 verse 1, the Lord says, Heaven is my throne and the earth is my footstool. Amen. Sa Tagalog, ito ang sabi ni Yahweh, ang aking trono ay ang kalangitan at ang daigdig ang aking tungtungan. Mga kapatid, sa totoo lang, ang Diyos, He's so great, too great for all of us to understand, to fully understand. Napakalawak, napakagiting niya. Ngunit ating pong tatalakayin yung mga ilang mga bagay na ating dapat na malaman tungkol sa ating Panginoon at ating Diyos na ating pinaglilingkuran. At alam naman po natin na si Lord, wala po siyang beginning, wala din siyang end. At siya ay nakatira sa langit and He rules over the whole earth. Kaya sinasabi sa atin ng Biblia, yung Isaiah 66 verse 1, ang heaven ang kanyang throne at ang earth ay ang kanyang footstool. Kaya dito sa ating pag-aaral, ay titingnan natin yung ibang mga several truths about our God. Kasi napakalawak. Kung talaga pong tatalakayan natin, ito po ay isang mahabang aralin. Ngunit sa ating pag-aaral ay tatalakayin natin yung mga ilang bagay, special truths na dapat nating malaman sa Diyos na ating pinaglilingkuran. At alam naman natin, ang Diyos natin ay banal. He's so perfect and kanyang karakter hindi nagbabago. At kapag ating inalam, lalo na ang tungkol sa ating Panginoong Hesukristo, the more we will understand who God is. And remember, mga kapatid, remind natin ang ating sarili, unawain natin, mahal po tayo ng ating Panginoon. So, what do we need to know about our God? So, unang-una, God exists. Merong Diyos. Ang Bible, lagi niyang sinasabi, di ba, na merong Diyos. At kapag ito'y ating binasa, matamang inaralan, at talagang sinapuso natin ang ating pag-aaral, maliwanag na ating malalaman, mauunawaan natin, merong Diyos. And God is self-evident through the works He has done. Psalm 19, 1-6. Kaya yung Genesis 1 verse 1 sinasabi, sa beginning, God created the heavens and the earth. This is a very simple statement, pero ito po ay napakahalaga. And this universe na kinreate ng ating Panginoon includes time, space, matter, and energy, and all those elements in the universe came into being by God's decree. So dito makikita natin mga kapatid, God is generally powerful, supreme, omnipotent, omniscient, omniscient, omnipotent, creator, sustainer, ruler of the universe, and He is often viewed as eternal spirit siya. The ultimate source of moral authority and truth. So mga kapatid, yung Hebrew personal name of God is Yahweh, is rendered as Lord in many translations of the Bible, with Elohim being rendered as God. So, tinuturo sa atin ng Biblia that God has always existed. So, He is eternal, no beginning, no end. Siya ang simula, ang wakas, hindi nagbabago, siya ay pareho, ngayon at magpakailanman. Glory to God. Okay. Ngayon naman, punta tayo sa Genesis 17:1. Dito po, ipinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. The El Shaddai. Na El Shaddai. Dito po, mababasa natin sa Isaiah 40:28, describing Him as the everlasting God with unsearchable understanding, giving power to the weak. Ito pong mga verses na ito, nag-emphasize His eternal power, creative ability, and boundless might, makapangyarihan
tunay, affirming He is powerful over all creation. Creation. Merong mga Bible verses, mga kapatid. Yung Revelation 1:8. Oo. Revelation 1:8, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Okay. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kasalukuyan, nakaraan at darating. At Sa Genesis 17:1. ito, nabanggit ko itong talata sa Genesis 17:1, ito pa yung sinasabi ng Panginoon, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am God Almighty, walk before me and be blameless. Nang siyam na taon na si Abram, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, ako ang makapangyarihang Diyos. Sa Isaiah 40:28 o Isaiah 40:28, the Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary. His understanding is unsearchable. Okay, alam mo po ninyo, itong ating Panginoong Diyos na gumawa ng lahat ng bagay, siya din ang kumukontrol sa mga bagay-bagay na kanyang nilikha. God is sovereign. Isaiah 46:10. Siya na lumikha ng isang bagay na nagmamay-ari nito at may kapangyarihan gamitin ito ayon sa nakikita niyang angkop. So kung ano ang gustong paggamit ng Panginoon sa kanyang mga nilikha, siya ang nag-decide. So makikita natin, the ultimate cause has ultimate authority. Kaya in Isaiah 44:24, God presents Himself as the one who has made all things. You see, siya ang lahat na lumikha ng bagay. So makikita natin ngayon, the universe proves that God exists. Now, in Psalm 90, verse 2, before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting and everlasting, you are God. So dito po makikita natin, God exists and has always existed. So ang kanyang presence, ito po ay totoo at ating nararanasan, paniwalaan natin. At ang proof ng kanyang existence is all around us. At nireveal niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang creation. In Psalm 19:1-6, tingnan nyo na lang yung mga langit, yung universe, yung sky, yung mga puno, lahat po ng nakikita natin nilikha ng ating Panginoon. Nandyan ang mga hayop, andyan ang mga sasakyan, nandyan ang mga bahay, ang puno, ang dagat ay kapatid. God is so great and almighty, siya po lahat ang lumikha niyan. So unang-una, matututunan natin, malalaman natin, tanggapin natin ang katotohanan, God exists. Now, pangalawa, dapat nating malaman, kasi maraming mga ibang tao hindi ayaw maniwala, kaya binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na ito ay mapag-aralan natin. Ma-review natin. Talaga, itong ating Diyos na pinaglilingkuran, sino nga ba siya? So, ikalawa, God is a triune God. Oo. Ang Diyos ay nauunawaan bilang Trinity, no? Isang Diyos sa tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang tatlong isang Diyos ay isang pangunahing doktrinang Kristiyano na nagsasaad na ang Diyos ay umiiral ng walang hanggan bilang tatlong magkakaibang, magkapantay na persona, ang Ama, ang Anak, na tinutukoy nga ay si Hesus Kristo at ang banal na Espiritu. The Triune God is a core Christian doctrine na ina-assert that one God exists externally as three distinct, co-equal persons, no? They exist eternally as three distinct co-equal persons. Oo.
Kaya while the word Trinity is not in the Bible, this understanding is based on scriptures revealing the unity of essence and Trinity of Mababasa persons. natin sa mga scriptures, sa mga Bible verses, makikita natin na binabanggit ang tatlong persona. So sila po ay the Father, the Son, and that is Jesus Christ, and the Holy Spirit. Kaya the core aspect of the triune God, ito po, Ito. one essence, but three persons. Yes. God is one in being. We call it Yahweh. Yahweh. Yet acts and exists as three distinct, undivided, and co-eternal persons. Persons. Ang kanilang distinct roles, mga kapatid, one purpose, the Father, Son, and Holy Spirit work in perfect unity with shared divine attributes, meaning all-knowing, all-powerful. For example, in salvation, the Father plans, the Son executes, and the Spirit applies. So, meron silang mga gawain, bawat isa. Kaya nga itinatawag natin distinct roles. Pero iisa ang purpose nilang tatlo. So, they are not separate gods. The Trinity is not three gods, but a single Godhead existing in three centers of consciousness who are eternally united in love and purpose. Kaya the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit operates, as a unified, co-equal Trinity with distinct roles in salvation and creation. So the Father initiates, designs, the Son implements and redeems, and the Holy Spirit administers and applies. So they share one essence, working harmoniously to create, to sustain the world, and draw humanity into a relationship with God. Now, let's see. Ano ba yung key roles nitong Trinity? So, as we said, the Father is the initiator. He acts as the source and designer of creation and salvation. He initiates the divine plan. He sends the Son and is the object of worship. Now, the Son, our Lord Jesus Christ, is the implementer. See, He acts as the agent of creation and Redeemer who fulfills the Father's plan. You see, siya ay sumusunod anuman ang kagustuhan ng Diyos Ama sa langit. Kaya tinutuloy ni Jesus ang bawat agwat sa pagitan ng sangkatauhan at ng Diyos at kumikilos bilang tagapamagitan at tagapagligtas. Ang banal na espiritu, siya naman ang tagapangasiwa o applicator, inilalapat ang gawain ng kaligtasan sa mga mananampalataya. Ang espiritu ay nagpapatibay, nagtuturo, nagpapabanal, at nagbibigay ng kapangyarihan na nabubuhay sa puso ng mga tao. So the Holy Spirit convicts, teaches, sanctifies, and empowers, living within the hearts of the people. We did say that the Father creates, the Son is the agent of creation through whom all things are made, and the Spirit brings all order and life. Narito po ang mga ilang Bible verses that mention the triune God. Matthew 28:19. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So dito makikita natin, minention po silang tatlo. Yes, so. 2 Corinthians 13:14. The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Yes. Ngayon, nandito niya, binabanggit pa rin yung tatlong persona sa iisang Diyos. John 10:30. I and the Father are one, showing unity between Father and Son. Matthew 3:16-17. At Jesus' baptism,
The Spirit descends like a dove, and the Father's voice declares, "This is my beloved Son," meaning showing all three distinct persons present. Amen. Kaya itong lahat ng verses na to ay nag-illustrate ng biblical concept of one God existing as three co-equal, co-eternal, now distinct person. That's the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Now, God is a spiritual being. Yes, sa John 4:24, no? Consisting of three separate but equal persons. God the Father, Jesus Christ the Son, and the Holy Spirit. So, We refer this as that Trinity. Trinity, no? God's physical appearance cannot be described by any created thing, but when the people had visions of God, they were filled with awe and terror. sa Judges 13 verse 22. Yes, Ano mga kapatid? God is so great. No earthly word can truly describe Him. If there is any adjective na ina-attribute natin para sa ating Diyos, ito po ang hanggang dito ang kaya natin. Bilang mga nilalang, batot sa totoo lang po mga kapatid, hindi po natin ma-describe ang kagitingan ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos. He is so great, He is so wonderful. Si Lord Jesus, He came, on earth in the flesh. Dito nga sa John, di ba? In the beginning, the Word existed, and the Word was with God, and the Word was God. John 1 verse 1. So Jesus is God in the flesh and came down from heaven to walk among us. 1 Timothy 3:16. Kaya Jesus said that if anybody has seen Him, sino man nakakita sa akin, ang sabi niya, nakita niyo na rin ang banal na Diyos Ama sa langit. Sa John 14:7-9. So thanks to Jesus. Salamat sa Panginoong Heso Kristo. So sa pamamagitan niya ay atin pong nalalaman, nakikilala, we get to know who God the Father is. You see? So makikita natin yung buhay ni Lord Jesus. He is loving, He is trustworthy, He is forgiving, He is merciful, He is compassionate, and He is bold about sin. Talagang tinatalakay niya ang tungkol sa kasalanan at kanyang sinasabi sa mga tao, repent, repent, repent. Kaya, alam niyo kung bakit niya ginagawa yun? Because He is so zealous for the love of God the Father. In John 2:13-22, sinasabi po ng Panginoong Hesukristo ang patungkol sa gift of salvation na para hindi natin maranasan ang punishment ng ating kasalanan. That's why God is so compassionate through our Lord Jesus Christ. He is so loving, He is so righteous, He is so holy. Makita po natin yan sa Romans 3. So yung ikatlo, Ang ikatlo po mga kapatid, God is omnipotent, omniscient, and omnipresent. Narito po describe ang natin. description niya, natin no? yan. Ano yung ano ibig sabihin ng omnipotent? Omnipotent ay sinasabi rito, all-powerful, lahat makapangyarihan. Meaning, God possesses supreme, unlimited power. Ang Diyos ay nagtataglay ng pinakamataas, walang limitasyong kapangyarihan at kayang gawin ang anumang bagay na ayon sa kanyang kalikasan. Amen. Oo. Okay. Ang salitang omnipotence ay nangangahulugan na ang Diyos ay may walang limitasyong kapangyarihan sa paglikha, walang napakahirap para sa Diyos at kinokontrol niya ang lahat ng aspeto ng paglikha. Amen. Omniscient na. Omniscient, all-knowing, no? Ang kahulugan, ang Diyos ay may ganap na kaalaman sa lahat ng bagay, kasama ang lahat ng iniisip, kilos at mga pangyayari sa nakaraan, kasalukuyan at tinaharap. Ang salitang omniscient ay nangangahulugang alam ng Diyos ang lahat ng bagay at sinasabi nga natin, pag sinabi nating lahat ng bagay, ito'y natutungkol sa nakaraan,
kasalukuyan na tinaharap ng walang kahirap-hirap, mga kapatid. Yes, oo. So it implies that walang nakakagulat sa Diyos. So, wala tayong dapat ikabahala sapagkat alam niya ang lahat ng bagay, ang mga detalye, kabilang ang mga nakatagong sekreto. Oo. Ang salita Omnipresent. namang omnipresent, everywhere present, no? Ang kahulugan po, ang Diyos ay hindi nalilimitahan ng espasyo o panahon. Siya ay naroroon sa lahat ng dako, ng universe, ng sabay-sabay. Ang omnipresence ay nangangahulugan na ang Diyos ay naroon sa lahat ng dako ng sabay-sabay nga, mga kapatid. No? At it implies that ang Diyos ay naging malapit, nagbibigay ng kaaliwan sa mga mananampalataya at tinitiyak na walang makakatakas sa kanyang presensya. Amen. Kaya, ikaapat naman, mga kapatid, ha? God never changes. Dito sa Hebrews 13, verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Meaning, God never changed. He is fully dependable, righteous, holy, just. He knows everything. He has total control, and He is always there. Hebrews 13:8, Malachi 3:6, Isaiah 40, verse 8. So, we can rely on Him no matter what. Kaya ang Biblia, hina-highlights niya, see, ang Diyos ay unchanging sa kanyang character. At maging sa kanyang mga pangako, see, ang sa kanyang nature, talagang ganap ang ating Panginoon. So dito makita natin, meron tayong mga key verses para tungkol sa God's unchanging nature. Ito po, ang mga Bible verses na to ay nagpo-prove na ang Diyos ay hindi nagbabago. Okay. Malachi 3:6 sa NIV, I, the Lord, do not change, so you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Amen. Hebrews 13 verse 8 and NIV, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Sa James 1:17 sa ESV, every good gift and every perfect gift is from the above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Amen. So Psalms 102 verse 27 NIV, but you remain the same and your years will never end. Amen. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Mga kapatid, yung mga binibigkas namin mga Bible verse, ilista po ninyo, isulat po ninyo. Para po sa inyong personal study, balikan po ninyo. Napakaganda pong aralin ito. Ito ay patungkol sa ating Diyos. So, take down the notes. Kunin nyo yung inyong notebook, yung inyong ballpen. Isulat po ninyo ng isa-isa, ha? So, ngayon, ikalima naman. God is sovereign. God has all the authority. Yan makikita natin yung Isaiah 66 verse 1. See, itong verse na to declares God's sovereignty, stating, sinasaad, heaven is my throne and the earth is my footstool. It emphasizes that God is the creator of all things. See, it highlights God's absolute sovereignty and uncontainable nature by stating that ang langit ang kanyang trono at ang earth ay ang kanyang tuntunan. Tungtungan. Footstool. So the Bible affirms God's absolute sovereignty and control over all creation in history and individual's life, ensuring na ang kanyang mga purpose ay magaganap. You see, our God, the God of Israel, is not merely concerned with a single people or a group of people, but He is the Lord and the Creator of the whole earth. Our Lord is enthroned in heaven, and the earth is under His command. At dito naman sa Psalm 47 verse 8, God reigns over the nation, and God is seated on His holy throne. So ito naman verse na ito ay nagsasaad tungkol din sa
ganap na sovereignty, ang paghahari ng Diyos over all the earth. He has the supreme authority, functioning as a call to praise Him. Dito po, ang salitang ito ay nagsasabing, sapagkat ang Diyos ay ganap, supreme, He is sovereign. Tayo po ay pumuri sa Kanya. Purihin natin ang ating Panginoon. Sambahin natin ang ating Diyos. Because God does not just rule a specific territory, but He reigns over all nation, and His throne is holy. Now, this imagery, itong God on His throne, symbolizes supreme authority, power, and divine judgment. Ibig sabihin, yung ultimate power rests with God, not with human leaders, see, or shields of the earth. Kaya yung verse 8, dito sa Psalm 47, see, as the psalmist declares, God reigneth over the brethren, it acknowledged God's authority and rule extending beyond the borders of Israel, but to all nations and people. Now, this proclamation is not just a statement of fact, but this is also a declaration of God's universal kingship. Siya ang hari. So it reminds us na ang Diyos ay hindi limited sa isang grupo or race or cultural boundaries, but He is the ruler of all people. Regardless kung anuman ang iyong beliefs o anuman ang iyong background. You see? So, sa verse din ito, binanggit yung mga salitang ito. God seated upon the throne of His holiness. Ito pong naglalarawan po ito na ang Diyos ay nakaupo sa kanyang trono, naghahatid ng diwa ng kabanalan at kaayusan at control sa universe. Ito po ay sumasagisag sa soberanya ng Diyos at pamamahala sa lahat ng nilikha. Ang pagtukoy sa kanyang kabanalan ay nagbibigay diin sa kadalisayan at katwiran ng kanyang paghahari, na nagbibigay diin na ang otoridad ng Diyos ay makatarungan at matuwid. Kaya nga sinabi niya, God seated upon the throne of His holiness. Nasa kanyang trono, naghahari siya, no, mga kapatid. Ang mga tema na nasa talatang ito ay napakayaman at malalim, mga kapatid. Very No? rich. Ang pangunahing tema ay ang pangkalahatang paghahari ng Diyos. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi isang lokal na Diyos, ngunit siya ang pinakapinuno ng buong mundo. Ang kanyang authority ay hindi nakatali lamang sa mga gawa o limitasyon ng tao. Sa halip ito ay umaabot hanggang sa pinakamalayong bahagi ng mundo. Itong universe ay paghahari ng Diyos. Siya ay ganap na makapangyarihan at ang paghaharing ito'y lumalampas sa lahat ng makalupang otoridad at kaharian. No? mga So nakita kapatid. po ninyo mga kapatid. So dito makikita natin, malalaman natin kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya siya po ay ating sambahin. Manalangin tayo sa Kanya. Purihin natin siya. Maging matapat tayo sa Kanya. He is so great. He is amazing. He is so wonderful. We have a God who is almighty. So narito po yung iba pang verses na nagpapahayag ng sovereignty ng Diyos. Narito po. Ephesians 1:11, God works all things according to His will. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Oo. Psalm 135 verse 6, He does whatever He pleases in heaven and on earth. Anumang nais ni Yahweh sa langit man o sa lupa at kahit sa karagatan, ang anumang panukala, ginaganap niya ito sa sariling Pagkukusa. Yun sa 1 Chronicle 29:11-12. Yours, O Lord, is the greatness and power. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above. So sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan,
at ang pagtatagumpay sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. So dito tinutukoy po ang ating Panginoon. Tunay na siya ay makapangyarihan, dakila at siya ang naghahari. Dito sa Proverbs 16:1-9, meron ditong nakasulat ito pong tatlong verses na to ay isang sinasaad. So that we may make our plans, but the Lord has the final say. So as the creator of all, God is higher than all of His creation. So meaning to say, He has the ultimate authority and sovereignty over all things. So makita natin yan, Proverbs 16:9, Psalm 115, verse 3, at Isaiah 46. Then, so let us give Him the honor and the glory because He is truly worthy. Mga kapatid, ano ang maibabalik natin sa ating Diyos? Siya lahat ang lumikha, sa Kanya lahat nanggaling, lahat ng creation. Oh, God is so good. Let everyone worship Him and honor Him, sing praises to Him, declare His name, declare His greatness to all peoples of the earth. Let everyone know that there is God. You know what? Ang bait nga ng Diyos eh. God has the initiative. He loved us first. Hindi niya pinipilit mahalin natin siya, pero mahal niya po tayo, mga kapatid. Sana lahat ng tao, no, mahalin ng ating Panginoon. Kaya nga, we have this great responsibility na ipakilala natin ang Diyos sa lahat ng tao. So, ika-anim naman. Una. No, ika-anim na to. Ika-anim. Ika-anim, no? Yes, tama, ika-anim. Na God is Spirit. God is a spirit. John 4:24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. What does it mean, mga kapatid? Ang Diyos ay Espiritu at hindi maaaring To be represented. To be represented by any created thing. In fact, the attempt to create such a representation is blasphemous. Yes. Exodus 20:4-6. God, Ang Diyos ay unchanging, unchanging, hindi nagbabago. Unchanging, Malakay 3:6. God is all-knowing, 1 John 3:20, and all present, Psalms 139 verses 7-13. Napaka-holy ng ating Panginoon at glorious, Isaiah 6:3. He is just, Deuteronomy 3:32 verse 4, and He will justify. He will justly judge. All Makaturungan. sin and unrighteousness. Jude 1:15. Nang dumating ang Panginoong Hesukristo dito sa atin sa mundo, He showed us the Father sa John 14:7-9. So sa pamamagitan ni Hesukristo, mga kapatid, mauunawaan natin ang layunin ng Diyos Ama para sa ating lahat. Na maligtas, magkaroon ng salvation ang mga tao to save the lost. Luke 19:10. Because God is a compassionate God. He is merciful. He is forgiving. So, sa pamamagitan ni Hesukristo, pinakita niya na ang Diyos ay nagpapatawad sa mga humihingi ng tawad. So, diba, kailangan humingi tayong tawad para mapatawad tayo at huwag tayong magmalaki na wala tayong kasalanan, ha? Meron naman talaga. Kaya ang nais ng ating Panginoon, makilala siya. Mahalin natin siya. At sa ating kalalagayan na kung saan tayo ay nagkukulang, nagkakamali, humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. So, the Bible declares God is a spirit. He is not limited to body, shape, force, or boundaries. He is absolutely immeasurable, unfathomable to the eyes that are limited to physical things.
Iba po ang Diyos, mga kapatid. He is a spirit. He is so great talaga. Amazing talaga. See, He can be everywhere at the same time. He has unlimited wisdom, power, love, and mercy. Kaya nga sabi, if you lack wisdom, pray to God sa James, who gives graciously and generously to all. Okay, ikapito naman po. Who is God? God is love. Love. Oh. Sa pag-ibig, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak sa mundo. Sa John 3:16, no? Sa pag-ibig na si Kristo ay namatay sa krus para sa makasalanan. Roma 5:8. Sa pag-ibig na tinatawag pa rin niya ang mga makasalanan sa pagsisisi upang maranasan ang biyaya ng Diyos at matawag na mga anak ng Diyos. Sa 1:3:1, no? Alam niyo, maraming tao ang hindi nauunawaan ang bahaging iyon ng kalikasan ng Diyos. Ang katotohanan na ang Diyos ay pag-ibig ay hindi nangangahulugan na ang lahat ay maganda, matamis, masaya. At ang pag-ibig ng Diyos ay hindi maaaring magbigay ng kaparusahan sa mga nagkasala o nagkaroon ng para sa mga kasalanan. Subalit tinihiling ng kabanalan ng Diyos na ang lahat ng kasalanan ay parusahan. Subalit ang pag-ibig ng Diyos ay nagbigay ng plano sa pagtubos at kaligtasan para sa makasalanang mga tao. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagpadala kay Hesukristo sa krus. Sinasabi dito sa 1:3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. No? Ikawalo, mga kapatid. Who is God? God is a holy God and a righteous God. See, from Genesis to Revelation, nire-reveal talaga ng Diyos. Sa ating pag-aaral, nakikita po natin, mga kapatid, ang Diyos natin ay banal, perfect in every detail. And He is too holy to endure sinful living. Ayaw niya ng kasalanan, mga kapatid. Kasi He is a good and a perfect God. Besides, hindi naman maganda kasi yung sinful living eh. Kaya kapag alam nyo na reveal sa atin talaga yung God's majestic righteousness, kapag ito po ay lubos nating naunawaan, makita natin ng ating kawalan, makita natin yung ating kahinaan. Kaya dapat po, mga kapatid, patuloy nating pag-aralan ng banal na salita ng Diyos. Ito'y magbubukas sa ating isipan that we people fall short of God's glory in Romans 3:23. That's why the scripture declares God to be the light, ang ilaw ng ating buhay, because in Him there's no darkness. 1 John 1:5. Kaya alam ang Biblia, napakagandang pag-aralan, mga kapatid. You see, maiintindihan mo ang Biblia as you continue studying the Bible. See, revelations will be revealed unto you. You will realize that God is truly a holy God. And ang gusto niya, tayong mga tao, wala tayong kinalaman sa kasalanan. Iwaksin natin ang kasalanan sa buhay natin. No, bago dumating yung kasalanan sa mundo, God and what? The humanity has a fellowship with Him. Now that fellowship was broken. See, nagkamali kasi si Adan at saka si Adan at saka si Eva. Kaya it is impossible for sinner to go back to God. But God took the initiative. See? Kaya ang mga tao po can now, go back to God and have a relationship with Him. You see? Sinlessness ay mahalaga po yan sa buhay natin. Iwaksip mo natin ang kasalanan upang tayo po ay makalapit sa ating Panginoon. And then, number 8, God is the source of morality. Yes, Okay. no? Morality, the principles concerning the distinction between right and wrong or good and bad behavior. God is a moral being. And this is where humankind's conscience or sense of morality originates, mga kapatid. Even those who aren't Christians have a sense of what is wrong and what is right.
regardless of what they believe about God. Even if they differ in what they specifically choose, are right or wrong, all human beings have the inexplicable code of positive and negative morality. Kaya malalaman natin, no, kapag ang isang tao ay puno ng moral values, wow, napaka-inam na pakinggan ang kanyang mga sinasabi. Kapag nagsasalita na siya ng mga masasamang pananalita ay napapalayo ka na, no, kasi hindi siya nakaka-attract sa kanyang mga sinasabi. Amen. This cannot be explained apart from a creator who imbued his creation with the ability to know the right from wrong, no? Genesis 1:26. While people may not always agree on exactly what they believe is right and wrong, the Bible is extremely clear, mga kapatid, on almost all moral issues we will have to face. At nakasulat sa 2 Timothy 3:16, mga kapatid. Okay. Napakalinaw po niyan. See, and then, you know what? Who God is? God is creative. He is the creator. So, supreme creator who fashioned the entire universe. See, and all life is coming from Him. So, ito po ay nagpapahayag sa atin, nagpapakita sa atin ng ingenuity and power ng ating Panginoon. At yung kanyang divine creativity is reflected sa kanyang intricate, diverse, and purposeful design of nature. Nakita niyo ba yung nilikha ng Diyos? Lahat yung nakikita natin ngayon. Di ba ang galing, no? Purihin ang pangalan ng Panginoon. Pag mayroong puno, nagtanim ka ng buto ng mangga, tutubo. Yung isang buto, ang daming bunga pagkatapos. Yung mga isda sa dagat, ewan ba, bakit yung isa sa dagat hindi na uubos? Di ba, centuries ago, di ba? Ang dami, mula pa nung creation, ang dami, purihin ng Panginoon. Hindi na uubos doon sa dagat. Nakita niyo ba yung creation na ating panahon? Tapos merong araw, merong gabi, nagpapalit, ang day at night. Galing, no? Ang galing talaga ni Lord. Talagang makikita mo kung gaano ang kanyang creativity. Makikita mo yung kanyang might, yung kanyang kagitingan. That's why truly God deserves to be honored and worshipped. Alam niyo yung kanyang key aspects ng kanyang creativity. You see, God brings existence out of nothing. No, di ba sabi ni Lord, let there be light. Oh, wala namang light. Nagkameron. Di ba sabi niya, oh, let there be water. Aba, nagkameron. Yung water, separate mula yung lupa at saka yung tubig. Nakita niyo ba yung ginawa ng Panginoon? Out of nothing, na-create niya. Kakaiba talaga, mga kapatid. Oo, sobra ang Panginoon. See, kaya nga sabi sa Genesis, in the beginning, God created the heavens and the earth. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. And then, yung number 11, alam niyo po mga kapatid, the Holy Spirit is within us. Hindi lang basta andyan yung triune God present sila, kundi sumasa atin. Sumasa atin. Ang Panginoon sumasa atin. Ang kanyang pag-ibig ay nasa atin. Binabalot tayo ng kanyang pag-ibig. Ang banal na Espiritu nasa atin. Napakagiting naman ng Diyos na yan. Sino ba tayo? See? Tayong mga tao na nagkakamali at nagkakasala, pero merong Diyos na magiting na ang pag-ibig ay walang hanggan. Isang ganap na Diyos, isang banal na Diyos na siyang kumakalinga, who cares for us, who never dozes nor sleep. Kita niyo ba? Ang pag-aaral tungkol sa Diyos, napakaganda po, mga kapatid. Kaya iyan ang kanyang ginawang biyaya pa sa atin, makasalanan, pinatawad sa kasalanan, pagkatapos yung righteousness ni Jesus Christ nasa atin pa, at yung banal na Espiritu andyan, buhay at tumutulong sa atin, gumagabay sa atin, binibigyan pa tayo ng karunungan, at sa ating sa panahon na tayo ay mababa or at the lowest ebb of our life, God is there. God is present. The Holy Spirit is there speaking to us, helping us in our daily living. Oh, God is wonderful. And number 12, alam niyo kung ano? God is a loving Father. We are His children.
See, 1 John 3:1, see how much the Father has loved us. His love is so great that we are called God's children. Sino tayo? Para ariing anak ng Diyos. Makasalanan, matigas ang ulo, ayaw sumunod, hindi nakakaunawa. But the love of God, His character of being a loving God, of an Almighty God, yan po mga kapatid, i-treasure nating lahat. Huwag nating hayaan na ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon ay mabaliwala. Lalo na tayo ngayong nandirito na sa ganitong klase ng gawain, mga kapatid. Pangalagaan natin, i-treasure natin ang magandang biyaya na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So mga kapatid, ngayon pinag-aralan natin who is God. Tutuloy po natin ang pag-aaral natin ito sapagkat ito po ay isang series. Kaya maraming salamat sa Panginoon sa isang dakilang panahon na Kanyang ibinigay upang ating mapag-aralan who is God. Sino nga ba ang Diyos? Ang Diyos na dakila, Diyos na mapagmahal. Ang Diyos na hindi natutulog, kumakalinga sa atin, anuman ang ating kalalagayan. Amen. Purihin ng Diyos. At batiin naman natin ngayon ang mga may birthday. Happy birthday. Si Sister Evelyn Ocampo. Oh, happy birthday, Sister Evelyn. Evelyn. Oo. Sister Andrea Malabanan, happy birthday. Sister Julie Beroya, happy birthday. And Si Brother Louis Hernandez. Amen. Happy birthday sa inyong lahat, mga kapatid. Maging masaya kaya. Masaya kayo, ha? It's your special day. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Glory to God. Salamat sa banal na pangalan ng ating Panginoon. So we have a repeat new song of the week, Mananatili sa Iyo, composed by Sister Esa Nokum and Brother E.J. Inco. Mag-closing prayer muna tayo. Sa Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami, Diyos Ama, na ang iyong pag-ibig ay patuloy na binabalot kami at ang dakilang Diyos na si Jesucristo, ang kanyang karunungan ay nag-enlighten habang kami nag-aaral ng kanyang banal na salita. At sa tulong naman ng Espiritu, Lord, patuloy na magkakaroon ng ilaw ang aming puso, ang aming damdamin at ang aming espiritu sapagkat ang aming tinataglay na kapangyarihan ay nanggagaling sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. All for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Blessed be the name of the Lord. God bless everyone. Hindi ko man maintindihan, wala man akong kakayanan sa piling mo. Ako'y mananahan sa'yo, O Diyos, payapa ang isipan. Ikaw ang aking kanlungan, ikaw ang kalakasan, mawala
Mabigyang papuri, O Diyos. Susundin ang kalooban mo, ako'y mananatili sa'yo'y magtitiwala, O Diyos. Sambahin ang pangalan mo, ako'y mananatili sa'yo. Ikaw ang aking kanlungan, ikaw ang kalakasan, mawala man ang lahat sa mundo. Salita mo'y totoo, panghawakan ang pangako mo. Panginoon, ako'y sa'yo. Ako'y mananatili, ika'y mabigyang papuri, O Diyos. Susundin ang kalooban mo, ako'y mananatili sa'yo'y magtitiwala, O Diyos. Sambahin ang pangalan mo, ako'y mananatili sa'yo. Ang iyong salita'y puno ng pag-asa, sa iyong mga pangako ako'y umaasa, palaging sapat. Pag-ibig mo'y tapat, Panginoon, wala kang katulad. Ang iyong salita'y puno ng pag-asa, sa iyong mga pangako ako'y umaasa, palaging sapat. Pag-ibig mo'y tapat, Panginoon, wala kang katulad. Ang iyong salita ng pag-asa, sa iyong mga pangako ako'y umaasa, palaging sapat. Pag-ibig mo'y tapat, Panginoon, wala kang katulad. Ako'y mananatili, ika'y mabigyang papuri, O Diyos. Susundin ang kalooban mo, ako'y mananatili, ika'y mabigyang papuri, O Diyos. Susundin ang